Sa isang malayo at tahimik na nayon ay mayroong kwentong kababalaghan. Umiikot ang kwentong ito sa isang magandang aswang. Halika at ating pakinggan sa mga kwento ni Lolo. Pero bago ang lahat, sana po ay suportahan niyo ang aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, like at comment. Salamat po. Nagsimula ito sa isang sekundaryang paaralan. Sa pagsimula ng klase ay excited ang mga mag-aaral dahil magkikita-kita uli sila ng kanilang mga kaibigan at mga barkada. Isa na rito si Marie na gustong-gustong makita ang kanyang crush na si Nathan. Si Nathan kasi ang tinaguriang campus crush sa kanilang paaralan. Nilapitan ni Marie si Nathan at kinausap. Makikita mo talaga ang kislap sa mata ni Marie habang nag-uusap sila ni Nathan. Nang biglang may dumaan na napakagandang binibini, napalingon at nabaling ang atensyon ni Nathan sa babaeng iyon na agad namang kineselos ni Marie. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang kanilang klase. Ipinakilala ng kanilang guro si Ursula, ang bagong transfer na estudyante mula sa ibang bayan. Natulala at namangha ang lahat sa sobrang ganda nito, lalo na si Nathan na halos tumulo ang laway sa kakatitig. Siya pala yun? Ang sambit ni Nathan. Pinaupo na ng kanilang guro si Ursula at dahil walang ibang bakante ay doon muna siya pinaupo sa pinakalikod. Tahimik at malumanay magsalita si Ursula at matalino din ito kaya nagustuhan siya ng kanilang guro. Madali din niyang naging kaibigan ang kanyang mga kaklase bukod kay Marie na nag-uumapaw ang selos at inggit. Marami sa lalaking estudyante ang nabighani sa kanya. Naging usap-usapan din siya sa kabilang section. Pagkatapos ng isang linggo ay nagsimula ng kumilos si Nathan para paibigin si Ursula. Halos araw-araw niya itong binibigyan ng bulaklak at sinusuyo. Hindi naman nagpahalata si Ursula na nagustuhan niya si Nathan dahil alam niya na wala itong patutunguhan kung sakaling magkatuluyan sila. Sinabihan ni Ursula si Nathan na itigil na ang kanyang panliligaw kung magawa siya ng alibay na ayaw muna niyang magka-boyfriend dahil gusto niya makatapos muna sa pag-aaral. Pero porsigido pa rin si Nathan na ipagpatuloy ang kanyang panliligaw. Si Marie naman na palaging naiinggit at nagsiselos kay Ursula ay may napansin na kakaiba. Tuwing papasok kasi si Ursula ay wala man lang itong dalang pagkain at lalabas lang ito tuwing tanghalian at pagbalik niya sa classroom ay mangangamoy na itong malansa na para bang amoy ng dugo. Pero hindi mo ito basta-basta mapapansin dahil sa kanyang gamit na perfume. Pero masama ang kutob ni Marie na may kakaiba kay Ursula. Sinabi niya ito kay Nathan pero hindi ito naniwala sa kanya dahil alam niya na nagsiselos lang ito. Bagamat ay nagalit pa si Nathan sa kanya dahil gusto niyang siraan si Ursula. Gumawa ng hakbang si Marie upang mapatunayan ang kanyang kutob. Isang araw, habang sila'y nananghalian, ay binantayan niya si Ursula na dali-daling lumabas at nagpunta sa likod ng paaralan na may maraming mga puno. Tahimik niya itong sinundan. Halos kalahating oras siyang sumusunod nito. Nang biglang nakita niya si Ursula sa likod ng malaking puno na kumakain ng hilaw na karne at tumutulo pa ang dugo nito. Nanginginig sa takot si Marie sa kanyang nakita at dali-dali sana siyang umalis nang biglang nasa harapan na niya si Ursula na puno ng dugo ang mukha. Sumigaw siya sa takot pero walang nakarinig sa kanya dahil sa layo ng paaralan. Nagmamakaawa siya na huwag siyang kainin. Tinitigan siya nito na parabang gustong kunin ni Ursula ang kanyang atay. Dahil bagong-bago pa si Ursula sa pagiging aswang ay umiiral pa ang kanyang pusong tao at sinabihan niya si Marie na huwag niyang ipagkalat ang kanyang nakita dahil kung hindi ay kakainin niya ito. Dali-dali namang umalis si Marie na umiiyak at pagdating sa paaralan ay sikreto niya itong sinabi kay Nathan. At sinabi pa niya na mag-ingat ka dahil hindi mo siya kilala. Sabay alis si Marie at di na muling pumasok sa paaralan. Kinabukasan ay kinulit naman uli ni Nathan si Ursula at gusto pa niya na ihatid ito sa kanilang bahay pagkat nahiwagaan siya dahil araw-araw itong umuwi sa kanila pero hindi niya alam kung saan ito nakatira. Kaya sinabi na lang ni Ursula kay Nathan na magkita tayo bukas sa nagsangang daan ng alas 12 ng tanghali. Agad namang pumayag si Nathan at nakangiti sa galak. Masayang masaya si Nathan dahil sa wakas
ay magkausap na rin sila na sila lang. Maagang pumunta si Nathan sa lugar ng kanilang tagpuan. Pagdating niya doon ay umupo muna siya at nagpahinga. Napansin niya na merong maraming bunga ang puno ng suha na nasa likod ng bato na kanyang inupuan. Umakyat muna siya at kumain. Pagtungtong ng alas 12 ay dumating na si Ursula na para bang nagmamasid sa paligid. Dahil hindi niya nakita si Nathan na nasa itaas ng puno, ay umupo muna siya sa bato na nasa gilid ng puno ng suha. Hindi muna tinawag ni Nathan si Ursula at inobserbahan muna niya kung ano ang gagawin nito nang biglang tinanggal ni Ursula ang ulo niya at nilagay sa kanyang hita na para bang naghahanap ng kuto. Hindi makapaniwala si Nathan sa kanyang nakita at naalala niya ang sinabi ni Marie. Sa sobrang kaba at takot ay napiga niya ang suha sa kanyang mga kamay. Umagos ang katas nito at doon napunta sa liig ni Ursula na agad namang sumigaw sa sakit at umuusok ang balat nito. Tumayo ito na hawak-hawak ang kanyang liig at tumingin sa kanya sabay sabi, "Pasalamat ka Nathan at naunahan mo ako dahil pag hindi ay ikaw ang gawin kong tanghalian." At sabay takbo ng mabilis at bigla itong naglaho. Agad namang bumaba si Nathan sa puno at tumakbo pa uwi sa kanilang bahay. Kinabukasan ay pinuntahan niya ang bahay ni Marie at tinanong kung ano ang kanyang nakita kay Ursula. Sinabi ni Marie na nakita niya ito na kumakain ng hilaw na karne na puro dugo at muntik na siyang lapain ito dahil nahuli siyang sumusunod sa kanya. Buti na lang daw naawa ito sa kanya at pinagbawalan ng siya na sabihin sa iba ang kanyang nakita. At nagtanong si Marie sa kanya, "Bakit mo na itanong ito Nathan?" Doon na ikinwento ni Nathan ang nangyari na agad namang ikinatakot nilang dalawa. Mula noon ay hindi na nila nakita pa si Ursula na pumasok. Naging matalik na kaibigan si Marie at Nathan at araw-araw ay ihahatid ni Nathan si Marie pauwi sa kanila at di kalaunan ay nagkatuluyan silang dalawa. Hanggang dito na lang ang ating kwento mga kabayan. Salamat sa inyong pakikinig. At kung nagustuhan nyo ito ay pakipindot po ang subscribe at like button at mag-iwan na rin ng comment sa baba. Salamat po. Hanggang sa susunod na mga kwento ni Lolo.